Sakamoto Days Chapter 4 and 5. Nagsimula ang chapter kung saan, sina Shin at Mr. Sakamoto ay nasa Chinatown ng Nakita City. Napakalaki daw ng lugar saad ni Shin, habang si Mr. Sakamoto naman, ay naalala ang pinapabili ng kanyang asawa at anak. Tinanong naman ni Shin si Mr. Sakamoto kung bakit dito pa sila bibili ng kanilang ititinda sa store. Inisip naman ni Mr. Sakamoto na may limit ang pagbili at hanggang 50 customer lang habang nakabili na ito ng dive pork buns. Napagtanto naman ni Shin na ang dahilan ng kanilang pagpunta sa Chinatown ay ang baniling buns ni Sakamoto. Inisip pa ni Mr. Sakamoto na nakabili siya ng sapat para sa kanyang mag-ina. May bigla namang tumalon na babae sa harapan ni Mr. Sakamoto na ikinagulat ng ating dalawang bida. Nasalo naman ni Taro Sakamoto ang babae, ngunit ang kanyang baniling pork buns ay nasira. Sinabi naman ni Shin na, kung aalisin nila ang dumi ay baka pwede pa ito, ngunit nagbago agad ang isip ni Shin, dahil imposible na daw itong maayos. Habang nalulungkot si Mr. Sakamoto sa nangyari sa kanyang pork buns, ay may bigla namang nagpakitang dalawang lalaki na humahabol sa babae. Nang malapitan na ng dalawang lalaki ang babae, ay para daw silang pusang nagtatakbuhan, habang sinabi naman ng isa na, sasaktan daw nila ito ng sobra, hanggang hindi na daw ito makatakbo pa. Ang pangalan pala ng misteryosong babae, ay si Lu Xiaotang. Hinamon naman ni Lu Xiaotang ang dalawa at sinaad na, mga mapupad, hinding-hindi nyo po mahahawakan. May bigla naman lumitaw na lalaki sa kanyang likuran, at hinuwak ang kanyang dalawang kamay. Ang isa namang lalaki ay pumunta sa kanyang harapan, na may hawak na patalim, at hihiwain niya daw ang tiyan ng babae. Bigla namang pinigilan ni Mr. Sakamoto ang lalaki, at binali ang patalim gamit ang tong, habang si Shin naman ay tumalon sa itaas ng lalaking humahawak sa babae, at pinukpok ito sa ulo gamit ang isang box. Matapos maputol ang patalim ng lalaki, ay naglabas naman ito ng baril, at tinanong kung sino ba daw sila. Mabilis namang kumilos ang babae, na ikinagulat ni Shin, habang si Mr. Sakamoto naman ay patuloy na inaayos ang nasira niyang pork buns. Sinuntok ni Lu Xiaotang ang lalaking may dalang baril, at dahil sa lakas ng kanyang atake ay napatalsik niya ito. Namangha si Shin sa pinamalas ng babae, at napaisip kung sino ba daw ito, habang si Mr. Sakamoto ay patuloy na nililinis ang mga pork buns. May mga bagong lalaki ang nagsilabasan, kung saan hinahabol din nila si Lu Xiaotang, at inakala din nila nakasamahan niya ang ating dalawang bida. Napansin naman ni Shin ang mga paparating na lalaki, at mabilis na tumakbo, habang si Mr. Sakamoto naman ay pinasan ang babae. Sinabi naman ni Shin, na parang napapadalas ang ganitong pangyayari sa kanila, si Mr. Sakamoto naman ay patuloy na inaalala ang kanyang mga pork buns, habang si Lu Xiaotang ay nagtanong kung sino ba daw ang dalawa. Matagumpay namang natakasan ng ating mga bida ang mga lalaking humahabol kay Lu Xiaotang. Inilipat naman ang scene sa lugar ng mga lalaki, kung saan sinabi ng isa sa mga humabol sa kanila na, nakatakas ang babae na may kasamang dalawang lalaki, at inaalam na din nila kung sino ang mga ito. Nagalit naman ang kanilang chairman na nagngangalang Wang Danshopa, dahil hinayaan na naman nila itong makatakas. Sinabi din nito na, kinuha na natin ang buong pamilya niya, ano pang silbi nito, kung nagagawang makatakas pa din nito sa atin. Pinagpapalo ng chairman ang lalaking pumausap dito, humingi naman ito ng tawad, ngunit pinaalis ito ng chairman, at pinatawag ang isa pang lalaki. Dumating naman ang lalaking pinatawag ng chairman, at mabilis na pinutol nito ang ulo, ng lalaking hindi nagawa ang gusto ng kanilang pinuno. Hinawakan naman ng kalbong lalaki ang ulo nito, at sinabi na, tignan niyo ito, sinusubukan niya pa din huminga, at parang hindi niya alam na patay na siya, habang ito ay tumatawa. Sinabi naman ng kanyang kapatid na, itigil niya ang paglalaro sa mga patay na, dahil hindi daw ito magandang tignan. Tinanong naman ng chairman, kung bakit nila ito pinatay, habang nag-isip ito na ang dalawang magkapatid ay mga siraulo. Sinabi nito sa dalawa na, kailangan niya ang susi na kay Lu Xiaotang, dahil kapag nakuha niya yun, ay siya na ang mamumuno sa black market ng mga Chinese, at ang trabaho ng dalawa ay hanapin ito. Tinanong naman ng kalbo na, kung pwede nilang patayin ang mga hahadlang sa kanila. Ibinalik naman ang scene sa ating mga bida, kung saan tinatalunan nila ang mga gusali sa taas, kasama si Lu Xiaotang. Nalaman ni Shin na ang babae ay galing sa angkan ng Lu family, ipinagulat niya ito dahil ang pamilyang yun daw ay tanyag.
Tinanong din ito kung bakit siya hinahabol ng mga kalalakihan. Sinabi naman ni Lu Xiaotang na, dahil daw sa susi na hawak niya, ang susi daw na iyon, ay ang daan na magbubukas sa itinatago ng kanilang angkan, at ang susi na iyon ay pinagkatiwala sa kanya ng kanyang magulang. Sinabi naman ni Shin na, ibigay niya na lang ito, dahil hindi daw ito worth it, kung mawawala naman ang kanyang buhay. Hindi naman sumang-ayon si Lu Xiaotang sa sinabi ni Shin, at sinambit nito na, ang aking ina at ama ay ibinuwis ang buhay para lang maprotektahan ang susi na ito, kaya kung hahayaan ko na lang itong mapunta sa kanila, ay hindi ko magagawang harapin sila sa kabilang buhay. May naisip naman si Mr. Sakamoto, at tinanong kung napatay ba ng humahabol sa kanya ang kanyang mga magulang. Ayaw namang sagutin ito ng babae, at humingi din ito ng tawad sa dalawa sa pang-aabala niya sa kanila, at aalis na din daw siya. Huminto naman si Mr. Sakamoto, at hinila si Shin. Tinanong ni Sakamoto kung marunong ba daw itong gumawa ng pork buns. Sumagot naman ang babae na, oo, dahil tinuruan ako ng aking ama kung paano gawin ito. Napagtanto naman ni Shin na, gusto ni Mr. Sakamoto na tulungan ang babae, at sinabi na, mapanganib daw ang mga kalaban ni Lu Xiaotang. Sinabi naman ni Mr. Sakamoto na, ang pag-aasikaso sa tindahan ay pansamantalang ititigil, uunahin muna natin ang pagtulong sa kanya. Sinabihan din ni Mr. Sakamoto si Lu Xiaotang na, pagtapos nilang tulungan ito, ay gagawa siya ng pork buns para sa kanila, at yon ang kanilang deal. Nagulat naman ang babae sa sinabi ni Sakamoto, at tinanong kung sino ba daw sila. May napansin naman si Shin na paparating, at sinabihan agad niya si Mr. Sakamoto. Biglang dumating ang kalbong lalaki sa likuran ni Sakamoto, at sinipa ito sa ulo. Tumalsik ang ating bida patungo sa kabilang gusali, na ikinangamba naman ni Shin. Sinabi naman ni Lu Xiaotang na, nakahabol ang kanilang mga kalaban, habang nagsasayang sila ng oras. Napagtanto naman ni Shin na, masama ang kanilang kalagayan. Ang kanilang kalaban ay ang dalawang magkapatid, na pumutol sa ulo ng isa sa mga tauhan ng chairman na kalaban ni Lu Xiaotang. Sinabi ng mahaba ang buhok, na napakapangit daw ang estilo ng kanyang kapatid. Sumagot naman ang kalbong assassin na, tumahimik ka, hanapin mo ang ating mga target at patayin sila, at mamaya mo na lang ayusin ang mga bangkay nila pagtapos na tayo. Sumagot naman ang kapatid nito na, ang inaalala ko ay kung paano mo sila papatayin, nakikipag-usap ba ako sa isang unggoy ngayon? Tinanong naman ni Shin na, kung sino ba daw sila? Sinabi naman ni Lu Xiaotang na, sila sina Sun Yi, at Batso, sila ay kambal na assassin, binabayaran sila para pumatay. Silang dalawa ay mga serial killer, na ikinatutuwa ang pagpatay, nakakadiri sila, pinuputol nila ang ulo ng kanilang target para iuwi, at iguhit sa papel. Narinig naman ng magkapatid na, pinag-uusapan sila, at sinabi ng kalbo na sikat pala sila. Sumagot naman ang kanyang kambal na, dapat niyang ikahiya yon, dahil ang mga assassin ay dapat hindi kilala. Bigla namang inatake ni Shin si Sun Yi, napigilan naman niya ito at sinabi na, ikinagalit mo ba ang pagpatay namin sa iyong kasamahan, napakasensitibo mo naman. Sinabi naman ni Shin na, anong sinasabi mong napatay niyo ang aking kasama, kung hindi mo kilala si Mr. Sakamoto, ay tiyak na isa ka lang amateur. Ang kalbong assassin naman ay nagtungo sa likuran ni Lu Xiaotang, para atakihin ito gamit ang kanyang espada. Bigla namang dumating si Mr. Sakamoto, inatake niya si Batso, at mabilis na napatumba ito. Nagulat naman si Sun Yi sa pinamalas ng ating bida, habang si Mr. Sakamoto ay hinilot ang kanyang balikat, at sinabi na, ang matamis na bean buns ay masarap din. Nagulat naman si Lu Xiaotang sa ginawa ni Mr. Sakamoto, at dahil sa sobrang lakas ng suntok ng ating bida, ang inaapakan nila ay nagkaroon ng crack, at biglang bumuo ito. Matapos mahulog sa ilalim ng gusali, ay mabilis namang bumangon si Batso. Sinabi naman ni Hansi na, si Mr. Sakamoto ay napakalakas, habang sinambit naman ni Batso, na ang pagsira nito sa sahig ay hindi naman kahanga-hanga, at uumpisahan na nilang patayin ang mga ito. Kinausap naman ni Hansi si Lu Xiaotang, ibigay na niya daw ang susi, at bibigyan nila ito ng magandang kamatayan. Sumagot naman si Xiaotang na, ang susi na ito, ay ang susi ng kayamanan ng aking mga magulang, kaya mas mabuti na mamatay ako kaysa ibigay ito sa inyo. Sinabi naman ni Hansi na, ang sinabi mo ay sinabi din ng iyong mga magulang, bago namin sila pinaslang.
Mas pinapahalagahan mo pa ang mga bagay kaysa sa iyong sariling buhay, kayong mga tao ay wala ni kahit konting class. Pinatigil naman ni Lu Xiaotang sa pagsasalita ito, at aakmang aatakihin si Hansi. Bigla namang hinila ni Mr. Sakamoto ito, upang mapahintong ito sa pag-atake. Nagalit naman si Lu Xiaotang sa ginawa ni Mr. Sakamoto, habang pinagsabihan naman ni Shin ang babae, at sinaad na, huwag kang magpapadala sa kanila. Sinabi naman ni Lu Xiaotang na, ang lugar na iyon ay naglalaman ng kayamanan ng aking pamilya, ang aking ama ay namatay sa kanilang mga kamay, para lang maprotektahan ito. Bigla namang naghagis ng kutsilyo si Hansi patungo sa babae, na nagawang pigilan naman ni Sakamoto gamit ang kanyang kamay. Nagulat naman si Hansi sa ginawa ng ating bida, at sinaad na, huwag kang makialam dito, ginagawa po ito upang makasama na niya ang kanyang mga magulang. Sinabi naman ni Mr. Sakamoto na, hindi kayo ang magdedesisyon, na kunin na lang ang isang bagay na importante sa kanya. Ikinainis naman ng magkambal ang sinabi ni Mr. Sakamoto, at ginamit ang kanilang atake na tinawag nilang, Maboryu Special Technique, Tofu Scramble. Nagawa naman maiwasan lahat ng ating bida, ang mga ataking pinakawala ng dalawa. Kinamusta naman ni Shin si Mr. Sakamoto kung okay lang ba daw ito, inisip naman ng ating bida na, sumakit lang ng kaunti ang kanyang leeg. Nagulat naman ang dalawa nilang kalaban sa pinamalas ng ating bida, habang nababahalan naman si Hansi, dahil wala pa ni isa ang nagawang maiwasan ang kanilang atake, na Tofu Scramble Attack. Kinausap naman ni Hansi si Batso, at oras na daw para gamitin ang pinakamalakas na teknik nila. Sinabi din ng dalawa na, sa ang pangatlong makakakita ng kanilang pinakamalakas na atake. Bago pa nila mailunsad ang kanilang atake, ay inunahan na ni Mr. Sakamoto ito, at pinukpok ng kaldero si Batso. Matapos mawala ng malay ni Batso, ay sinira naman ni Sakamoto ang armas ni Hansi, gamit ang hawak niyang pan sa kanyang kaliwang kamay. Hindi naman makapaniwala si Hansi, na nasira ang kanyang pinakamatibay na armas. Napansin naman ni Shin si Mr. Sakamoto, na nagkaroon ng maliit na sugat sa kanyang palad, at nilagyan niya ito ng band-aid. Inisip naman ni Mr. Sakamoto na, matagal na mula noong humawak ako ng mabigat na bagay. Napagtanto naman ni Hansi na hindi niya kaya ang ating dalawang bida, at napagdesisyonan na papatayin na lamang niya si Lu Xiaotang. Narinig naman ni Shin ang sinabi ni Hansi, at biglang pumunta ito sa kanyang likuran, habang may pinalupot itong tali kay Hansi. Hinila ni Shin ang tali na nilagay niya sa leeg ni Hansi, at pinabagsak ito sa sahig. Habang nakahandusay ang assassin, ay biglang binuhat ni Sakamoto ang refrigerator, at binagsak niya ito kay Hansi. Tuluyan na nilang natalo ang magkambal, habang gulat na gulat sa pangyayari si Lu Xiaotang, ay bigla naman niyang tinanong ang dalawa kung ano nga ba sila. Sinabi naman ni Shin na, mga tindero lamang sila, na ikinatuwa naman ng babaeng Chinese at napaka-weirdo daw ng dalawa. Inilipat naman ng Shin sa lugar ng nag-utos sa dalawang assassin na patayin si Lu Xiaotang. Tinanong nito kung ano na ang ginagawa ng magkambal, at sinabi din nito na ang tinatago ng pamilyang Lu, ay nasa kanila na, at susi na lang ang kulang nila para mabuksan ito. Bigla namang dumating sina Mr. Sakamoto at Shin, kung saan diniliver nila ang dalawang assassin sa chairman. Tinanong naman ng chairman, kung saan nanggaling ang dalawa, at napano na daw ang kanyang mga guard. Bigla namang lumitaw sa likuran ng chairman si Lu Xiaotang, at pinatahimik ang chairman. Humingi naman ng kapatawaran ang chairman sa mga ginawa niya sa dalaga, at gagawin daw niya lahat para lang hayaan siyang mabuhay. Hindi naman tinanggap ni Lu Xiaotang ang paghingi ng tawad nito, dahil hindi na daw ito magagawang maibalik ang buhay ng kanyang mga magulang, at sa impyerno na lang ito magbayad ng kanyang mga kasalanan. Matapos bugbugin ng dalaga ang chairman, ay sinubukang magsalita ni Shin ngunit hindi naman niya natuloy ito, dahil biglang sinampal ni Mr. Sakamoto si Shin, na ikinagulat niya at sinambit na, bakit inisip mo na patayin ako? Sinabi naman ni Lu Xiaotang na, tama na ito, kung papatayin ko lahat ng may ginawang masama sa akin, ay hindi na ito matatapos. Tinuruan ako ng tatay ko na, ang pinakamagandang paghihigante ay mabuhay ng masaya at mapayapa. Binuksan na ni Lu Xiaotang ang kayamanan ng kanyang pamilya. Pagpasok ng tatlo ay nagulat sila sa kanilang nakita, dahil naglalaman ito ng mga ginto, silver at mga alahas. Mayroon ding mga libro, mga CD, mga laruan, at iba't ibang klaseng mga bagay.
Binasa naman ni Shin ang libro na kanyang nakita, at napag-alaman na ang mga bagay na nasa loob nito, ay ang mga kayamanan ng iba't ibang henerasyon ng kanilang pamilya. Hinanap naman ni Lu Xiaotang ang kayamanan ng kanyang ama. Natuklasan naman niya na isang alak ang kayamanan ng kanyang ama, at may nakasulat na, ito ay iinuman ko kasama ang aking anak, kapag ito ay nasa hustong gulang na. Napaiyak naman ang dalaga sa sinulat ng kanyang ama, habang tinanong naman ni Shin kung ano ang nakasaad dito. Sinagot naman ng dalaga na, ang nakasulat dito ay ang pinakamasarap na alak sa buong mundo, bibigyan ko kayo ng tag-isang baso bilang pasasalamat, na ikinatuwa naman ng ating mga bida. Habang nilalagyan ni Lu Xiaotang ang mga baso ng alak, ay inilabas naman ni Mr. Sakamoto ang mga pork buns na nasira. Tinanong naman ni Shin kung bakit pa niya tinabi ito, inisip naman ni Mr. Sakamoto na, kahit ganyan ang nangyari dyan ay masarap pa din ito. Sinabi naman ng dalaga na, ang Japanese pork buns ay masarap. Kinabukasan, sa tindahan ng pamilyang Sakamoto, si Shin ay nagulat dahil si Lu Xiaotang ay kasama nila, at nagtitinda ng pork buns. Tinanong naman ni Shin kung ano ang ginagawa niya dito, habang sinagot naman ng dalaga na, wala na daw siyang mapupuntahang iba para makapagtrabaho. Sinabi naman ni Shin na, marami naman daw itong kayamanan na nanggaling sa kanyang angkan. Sinabi naman ni Lu Xiaotang na, hindi daw niya basta-basta na lang ibenta ang kayamanan ng kanyang pamilya. Tinawag naman ng dalaga na tanga si Shin na ikinagalit niya, na naging dahilan ng pag-aaway ng dalawa. Bigla namang sumakit ang ulo ni Mr. Sakamoto, dahil sa ingay at pag-aaway ni Shin at Lu Xiaotang. Dito na natatapos ang Chapter 4 and 5 ng Sakamoto Days. Paki-follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share, at subscribe sa ating channel. Salamat!